7:44 p.m. Today is March 14, 2024. Ako ang inyong host, Marvin Rex, Part 1, Evening Edition Series, Marvin Rex Vlog. Mauna ta, guys. Grabe na ni, guys. Alright. Pangaon na ta, nabuang na ko, guys. Kigutom na ko. Alright, I love you. Nagulat sila nang nakita na si Silot ang nasabing bilanggo. Dahil sa pagkakasama ng tumakas ay dalawang bangkay ang nakatay na. Kaya kumakalan din ang kanyang parusa. Nasaksihan ng lahat ang pagpigit sa kanya. Pagkatapos ay binabasa ng warden si Patulan at Buga para dalhin sa gubat ng bangkay. Sa daan ay napunin ng dugo ang damit ni Buga. Dahilan para matulala siya at hindi ang higos ng bangkay. Nagalit ito at walang hintay siyang hinuguti. Pinigilan naman siya ni Patulan. Pinukpok ng bato sa ulo ang bangkay kaya nawala ng malay. Sinamantala niya ang pagkakataon para tumakas. Pinabol siya ng ibatang bangkay hanggang makarating siya sa ulo. Pinaulanan ng bala at maswerte na hindi siya natamahan. Si Bugo naman ay ginagpit at ibinalik sa kulungan. Narating ni Patulan ang pinaroroonan ng Bugo na nakaisap niya kamakailan. Itinangako niya na ibibigay ang lahat ng ari-arian kung tutulungan siya na nakarating sa pari. Tinawanan lang siya ng lalaki at ipinahuli sa mga bangkay. Dahil kahit gaano kalaki ang ibayad niya, ibablahin lang ito ng chief warden. Ibinalik ulit siya sa kulungan. 2 taon siyang itukulong sa Bartolina. Napakatahimik ng lugar at bawal ang mapunan. Karamihan sa mga nandito ay hindi makatagal sa katahimikan at mas pinipili na magpakamatay. Halos tubig lang ang ibinibigay na pagkain sa kanila. Isang araw ay pinuntahan siya ng warden na pinali niya sa ulo. Pinunti at sinabihan ng mga namatay sa doon bago pa matapos ang 2 taon ng parusa. Pinawanan na lang ito at sinabihan na bawal ang kanina. Inisip ng warden na nababalinis siya kaya umalis na. Isang araw ay may kasamang note ang rasyon na ibinigay sa kanya. Kalapit ang isang sulat galing kay Buga. Nagsasabi na araw-araw na siyang nakakatanggap ng loob sa rasyon. Tuwang-tuwa siya at nagbuhay ng loob. Unti-unti ay bumalik ang kanyang lakas at sumikap na mapanatili ang dati ng pangangatawan. Ngunit isang araw ay inisisa ng bantay ang pagkain na ibinigay sa kanya. At nakita ang note na ibinibigay ni Buga. Alam niya na pinakaya ang nagbibigay ng rasyon dahil sa nakita ng dugo sa ilalim ng pinto. Pinuntahan siya ng chief warden para tanungin kung kanino galing ng note. Pero kahit anong pananakot ay hindi ang pinagkamilo si Buga. Kaya iniligtas ng chief na bawasan ng kalahati ang kanyang rasyon. Sa paglipas ng panahon ay naglakang kalansay na sa kapawakan si Patulan. Hirap na din siyang tumilo. Habang ang chief ay binabantayan siya mula sa itaas. Nung halos wala na siyang lakas ay pinuntahan ulitan ito. Binigyan ng pagkain kapalit ng pagsasabi niya kung sino ang taong tumulong sa kanya. Hindi pa din siya nagsalita sa halip ay isinubong niya sa chief ang pagkain dala. Bilang parusa ay pinatakpan ng itaas ng kanyang selda na nagsisilbing liwanag niya. Para hindi tulungan masiraan ng galit ay ginalaman niya ang masasayang araw kasama ang kasintahan sa nila. Sa kanyang imahinasyon ay nakita niya si Buga na nagbibigay kasiyahan sa mga tao. May nakita din siyang boy bilang pag-alala sa kanyang dating trabaho. Oh my God! 7 ko siya kanon. 7 tinidor. Kanton halang. Continue pwede sa right. Inilabas siya doon dahil tapos na ang 2 taon ng parusa. Sa kabilang braso, si Buga ay pinagpapatiwalaan ngayon ng chief warden. Ginawa siyang in-charge sa bastisyo ng kulungan. Nalaman niya na nasa ospital si Patulan kaya agad niyang pinuntahan. Nalungkot siya sa sinapit ng kaibigan dahil sa kanya. Ibinalitan na tama ang sinabi nito noon. Hindi na inasikaso ng kanyang asaya ang kanyang paglaya sa halip ay nagkakasalito sa kanilang abogado. Natuwa siya nang sinagot si Patulan. Ibig sabihin, hindi ito bali gaya ng alam ng lahat. Nagpasalamat na hindi siya nito pinagkamilo. Alam kasi ni Patulan na mahina si Buga at hindi kakayanin ang humanas ng parusa. Nagplano rin sila na tumakas. Sa darating na linggo ay may mga politiko na Patkan, tinidor. magiging abala ng lahat. Magandang pagkakataon para magawa ang kanilang plano. Kailangan nilang isama si Polino dahil alam ng lalaki
kung saan nakakatira ng bangka. Pagkatapos magkita ay nagtungayan ng galing si Kapula. Itinilak at itinagpabulan na talaga si Vega. Ang gamit ng patulog ng binibigay sa kanya ay ginagitong niya. Saka kutsara. Kanya si Maxwell na pinagsasamantalahan ng Warden. Hinintay nang makaalis ito sa kapinausap ang hindi. Pinabot na sumama sa balak nilang pagkaka. Kailangan lang itong hinin ng atensyon ng Warden para maisagala nila ng maaari. 7 kabuok tilap. Sumunod na araw ay nagkita-kita sila dito para pag-usapan ng plano. Pero si Vega ay nag-aalala na may isama si Celia dahil makinig dito kasi kilala. Sinigurado naman ang ato ang wala kang Laag ta guys. Alright. Nilabot kay Vega ang mga gamot na initin niya para mailagay sa mga gwarta. Sa araw ng pag-ibig ay nilagyan ni Vega ng pampatulog ang bote ng alak at ibinigay sa mga bantay. Si Mature naman ay sumama sa Warden para kunin ang atensyon nito. Habang si Celir at Papillon ay tinanggal ang mga paa ng higaan para gawing pamalo. Hinalot ng tela para siguraduhin wala silang mapapatay. Pinuntahan nila si Mature at pinatulog ang kasamang Warden. Saka kinuha ang susi na hawak nito. Pinagsisipa muna ni Mature ang Warden bago sila umalis. Pinatulog din nila ang iba pang bantay sa ibaba ng hagdan. Si Vega ay inutusan ng isang Warden kaya naantala ang pagbibigay niya sa mga inumin. Hindi pa naiinom ang ibinigay niyang alak nang biglang bumuhos ang ulan. Nagsipasukan ang lahat ng tao. Gusto ni Celir na umalis na sila kahit wala pa si Vega dahil wala na silang oras. Pero hindi pumayag si Papillon. Ilang saglit ay sumulpot din si Vega. Dumaan sila sa lighthouse saka isa-isang tumalon sa mataas na pader. Ligtas na nakababa ang tatlo. Pero si Vega ay masama ang bagsak kaya napilayan. Kinailangan nila itong alalayan para makalayo sila doon. Sa gubat ay may nakasalubong silang ilang kalalakihan at tinutukan sila ng baril. Tauhan ng may-ari ng bangka ang mga ito. Ibinigay ni Vega ang kahuli-hulihang pera na meron siya at ibinayad sa lalaki. Nakuha nila ang bangka at nakaalis sa lugar. Ang problema, butas ang ilalim ng bangka kaya kailangan nilang maglimas ng tubig para hindi sila tuluyang lumubog. Sa di kalayuan ay may paparating na bagyo. Iminungkahi ni Celir na kailangan nilang magbawas ng sakay. Gusto niya na patayin si Vega. Tutal pilay na ito at pabigat lang sa kanila. Hawak ang kutsilyo ay susuburin niya ito. Pero bumarang si Papillon. Tumulong din si Mature kaya nalaglag sa tubig. Nag-away ang dalawa at nabitawan ang kutsilyo. Sadyang malakas si Celir kaya hindi makalaban si Papillon. Dinampot naman ni Vega ang kutsilyo at pinagsasaksak si Celir sa likod. Napatay niya ang lalaki. Wala na silang magagawa kundi ang ilaglag ito sa tubig. Inipon naman ni Vega ang nagkalat niyang mga drawing. Ilang sandali lang ay naabutan na sila ng bagyo at tuluyang nilamon ng malaking alon ang kanilang bangka. Sumunod na eksena, nagising si Papillon 8 pesos. Alright. Sa kumbento sa Colombian Island. Alam ng madring kausap niya kung saan sila nanggaling. Kinausap niya si Vega. Niyaya na umalis dahil nanganganak sila doon. Si Erwina ko. Pero tumanggi itong Erwina. sumama sa kanya. Dinaanan niya si Kumusta na siya? Pero ayaw na din itong isa nilang lugar. Kaya mag-isa na lamang siya umalis. Kakasusi ko. Bawa pala gito ko. Pagbago na ko. Pila mo sugal ganiya, Kol? Pila mo sugal ganiya? Unya pa, Kol? Unya pa? Face mask ba? Dami. Kuhan pa na, 2017 na, oh. Gwapo na nasidahan na. Sinadya siyang puntahan ng chief warden. Pavilion 20. Kuhan pa na. Dugay na siya. Kuhan pa na, grade 12. Kung tawagin ay Devil's Island, mananatili siya dito hanggang sa huling sandali ng kanyang buhay. Walang sino na nakakabatas sa isla nito. Kung nakalipas naman sila ang pagkakasya sa ito, ang hindi nakatulungan ng makakabas. 9,000 plus. Tuturbo kasi po tonight. March 14, 2024. Alright.
Lula pa nang walang baha. Yabang ng baha ka namin. Jadi ang kuhagi guys. Dito ka ng taganay. Huwag langit. Tagoy. Let's go. Okay, hapit na alas 8 guys. Hapit na alas 8. Hapit na alas 8. Ano yung dito? Exit. Brackets ready to dash you, alright. Di ako nagpalit tong sukan gabi guys. Di ako. Okay, sarado man si Kuan. Sabay 22. Dahil ako nagpalit. Oh, diha. Mo nang antindi. Babae. Basta babae to kagahapon. Alright. Kwanto siya Muslim. Okay guys, what's up? Alright. Okay guys, 8 PM. Thank you sa Chaco sa palala. Alright.
Napawal ka sa pagulan. Sa pagulan ka. Plus. Tutuloy ko sa today, March 14, 2024. Alright. Okay, Magsaysay Park. Ito ang park sa right side lang. Right side. Sign on. Makabot ang 13,000 plus. Pwede na makauli. Makagawas-gawas. Ani nga park. Pero, mubawi na lang ta siguro ugma. Kaya actually, mura ambot lang na dito eh. Wala ba yung buhatin ugma sa hapon? Di ko sigurado. Naramdaman ako pagka-hectic. I don't know sa unsay may tabo next week. Siguro I think second term na siguro next week. Patay kung second term na next week. Kuan na. Kuan na ako'y klase sa second year. Kining second sem first term murag naramdaman ako na murag di na ako gusto mag second year sa ingat akong naramdaman guys. Pero by the way, kay it seems like na low ka attend og kuan seminar March 12 and March 13. Good if isod kay ning maging irregular group ka Pero sige lang kay makitaan na tunig paraan. Kasi you know what,
this is very hard. Lisod ba kaayo guys nga, diba, i-control nimo imong sarili sa unsay dapat nimong buhaton. Actually, gusto na ko magbago guys. I think starting tomorrow. I don't think nga may tabo siya agad-agad. Uy, tulo ka doggy. Kaya mo pag-aw-aw sa kuha ha. Naka-video mo. Medyo kuha na sa kuha. Murag nakailala sa kuha. Kuha na siya nag-aw-aw sa kuha. Wala nag-aw-aw no. Behave na sila. Kasi they can smell my odor. Alright. So guys, chillax lang ta. Karon lang yung ko nagkaroon ng time nga ni Anhi diri. So by the way, March 14 ta karon. March 20 na event 8 to 12 noon. Unsa to na event, basta nakita lang ako sa announcement sa GC. Pataya oy. Ambot kung kuan ba to siya, kung required or mandatory. Pero by the way, next week na siguro ang second term, no? Tinatuyan nila, wala ka punta matangin. Yan! Oy,
Unang tuyok. Alright. $11,000 plus. Total broken set po tonight. March 14th, 2024. Alright. Todo na to. Yes. Basta guys, mubawi yun next week. Morning nakadaot kay second term na next week. Dali ara oy. Kahektik pud ba? Wa nga ni. Kay medyo makulbaan ko ani ba. Kaya napa ko sa first year sa karon pagka next week second term first year and second year na ko medyo dili na ko kaya nang ngani kaya sa tinuod lang antisocial ko siguro ang pinakamaayong solution magpatabang tas ako magpa-guidance ta mangayo tag guide mangayo ta og kumbaga permission mangayo ta og advice kay sa tinuod lang dili man ko ngani sa una pero dapat i-reveal pud ako ang tibuok na ko pagkatao nakuan ko tinuod ani is grabe biktima ako ng bullying sa una mao nay pinaka reason na ngano dili na ako basta-basta moduol og classmates although harmless despite ng harmless ang iyang pagkatao ang trauma in the past actually motong nakapagbago sa ako ang pagkatao sa una in the past naramdaman ako na wala namang ko kinatatakutan. It was changed until nag-grade 6 ako, grade 7, and grade 8. Extreme ang bullying nila sa ako. I think, and sa tinuod lang, wala ko defend sa sarili. Hindi na ako ma-defend akong sarili at that time because they are so big. Ngayong kag-big, kanang ilang kasing-kasing mas dagko ilang kasing-kasing kompara sa kuha full of vigorous pride full of confidence ingatos la ka powerful kumpara sa kuha ako wala ko ka-defend sa sarili pero do you think ma-okay ko ato I cannot forget about it. Pero karon medyo maramdaman ako, medyo manhid na ko karon sa unsay naramdaman ako in the past. Medyo dili lang siya maayo. Nga ang ingatong nga sitwasyon nadala hangtod niabot na ko 20 years old. Karon 25 years old na ko karon. Diba? Bag-ura ko nag 25. Dili siya ingato kasayon, guys. Maong pagpangita og new friends, we have to analyze their personality. Analisahon ng ilang pagkatao. Maunay pinakamayong buhaton. Maong ako nangita og paraan sa umaabot ang Mercury SR. Pero
dili gud to ingato ka sayon. Kay when it comes to experience, I am so different towards them. I am different compare sa ilaha. So pag moabot ang Mercury SR, actually kay katong last time niya tumangkog SPMC. Kaya nagpa-check up ko sa kuang social anxiety disorder. Pero kini pagiging quiet person ako, magiging kuan ni kauban sa avoidant personality disorder. Pero you know what? Dili ingato ka sayon ang ako ang na-experience. You know what? Although dili man close-minded akong mga classmates, dili sila nga to close-minded. 'Di ba? So, I think kining umaabot nga Mercury SR, kini na gyud ang pinakatamang timing. Kaysa tinuod lang, dili na gyud sayon nga magkaingani pa ko. Dili na gyud siya maayo. Maong next week, I don't know if tarong na ba ang klase. I don't know. Basta maula ning maingon ako sa akong sarili na mag-chill. Pero hindi lang ganon. Kasi you know what? Pag maabot sa Aries season, okay lang na dili na ako mabisita sa shrine. Okay lang na dili na mag-walking time to the extreme. Kasi I already do it during Pisces season. Ato ang gipagawas, ang ato ang passion when it comes to walking time. Atong gitodo-todo guys. Ang gituyo nato sa Pisces season lang. Kaduang toyo ko, right? So, paong tamang-tama. Okay, I need justice. I wanna end this situation. Wala na akong eskwela Samson. Asa na ako karon? ACD. Assumption College of Davao. Diba? Dili nga to kasayon ng tanan, guys. Maong pagpangita og new friends, dili nga to kasayon. I have to do something. Lihokon ang dapat lihokon. Seryosohon ang dapat seryosohon. Dili ingato kasayon ang tanan. Maong kung ingato ang kuan nato guys, sa tinuod lang no. Bitaw lisod. Maglisod ka. Ako yung mga pangarap guys. You know, alam niyo naman unsay mga pangarap na ako. 'Di ba? Dili ingato kasayon ang tanan sa kuha, maong tamang-tama lang jud. Kay katong last November, atong gitodo-todo ang atong discussion para sa umaabot na Super Mercury retrograde. Pero what if ang Super Mercury retrograde may tabo during Aries season? Oh, okay lang na dili na nato nahunaon ng walking time. Pwede mo sakay kog jeep gikan sa Boulevard to Assumption, kung sakay kog Dunya Pilar, or pwede mo sakay kog sa gikan Boulevard naong to dito sa may kuan Paagdaw. Oh, dili na okay lang na i-deadma lang nato ng walking time sa Aries season kasi we need to let go. Okay? So, ang atong ginapangarap sa Pisces season, actually, we can make it happen. Pero, sa tinuod lang, tinud-anay na ni, sa umaabot na Mercury SR, this should be a very personal nga experience. So, makaingon kag personal, mangutana ka sa birthday, mangutana ka sa time of birth. Pero sometimes, lisod kayo nangingana. So, I have to do something. Lihokon ang dapat lihokon. Seryosohon ang dapat seryosohon. Lisod bitaw kaayo siya. Pero walay problema kung ang pinagbabasihan nato pangarap. Pangarap lang yun. Maunay dapat nato i-achieve. Maunay seryosohon na nato. Lisod mangitag amigo nga ikaw introvert kaayo ka. Ikaw hilumon kaayo ka. Ikaw observant kaayo ka towards other people, towards other classmates. Bitaw. Mangita tag paraan. Maato ko guidance.
or kung saan nag-iingon na peer-to-peer mentoring, kung ano na to na siya, ato nang i-discuss. Pero di na ako kailangan mag-vlog, i-off cam lang na ako. Off cam lang ko, dili na kailangan i-vlog para maka-concentrate kog maayo sa akong sarili. 'Di ba? Oh. So, bitaw guys, daghan na kaayo nga adlaw ang nangaagi na. Sayang na kayo ang adlaw, sayang na kayong oras. Kining Mercury direct sa kuha, dili ni makatabang sa kuang antisocial tendency. It makes me more quiet and introspection. Grabe ang introspective time sa akong pagkatao. Lisod kaayo. Maong kung pag seryoso ang pinag-usapan, we can make it happen. 12,000 plus total bookings for today, for tonight, March 14, 2024. Alright. Okay. Lisod kaayo ning college life kung ingani. Sa Samson, walay ka event kayo ang Samson. Pero diya sa ICD, lagi mga event. Isa ka bulan, walay imposible walay event sa isa ka bulan sa Assumption. Or by the way, second term, ubawi ta second term guys. Doggy. Luwi kay kadla ba kay tibante na kag balay. Nya ang iyang energy, di ba? Energetic kayo ba sa mga iro? Luwi kung ba nga ng klaseng iro? Ako, kung gusto ko magkaalaga og iro, ang achievements na dapat sa yaha, artistic achievements. 'Di ba? Ang mga animals deserve nila magkaroon ng arts. You know what? Life is so short. Time is short. We have the time to achieve something creativity. Okay, by the way, Mercury SR. Lisod kaayo ni sa kuha, guys. Pila ka Mercury SR ang nangaagi na sa ako, guys. Pero lisod kaayo mag-socialize sa akong mga classmates. Murag dili ko ready aning Mercury SR. Kaya kung ready man lang ko, okay unta. Pero second term, wala ko'y physical education or masig NSTP, wala ko ingato nga schedule sa prospectus. Kinaagian naman ako sa Samson. Nakasihan na namo. So dili na kailangan. Pero gani tulo ka subjects lang ni sa second term, upcoming term. Okay? So naapa ko'y mga pangarap something guys. Dili lang ninyo mahalata. 'Di ba? Oh. Dili nga to kasayon ng pagiging introvert. Ikatulong toyok. Alright. Dili gid siya maayo. Maong kailangan lihoko na to tong pangarap guys. Asa man ta nagkulang ta sa time sa atong classmates, nagkulang ta sa ila. We need to know them more. We need to know their experiences. Katong unsa nitabo sa katong October 2019, November 2019, moton time nga nag-zumba ako. Wala ko nag-video sa sarili ato. Kaya akong cellphone ato, Cher mobile pa, dili pa Vivo. Okay guys, magbabay sa karon guys. Dapat part 2 guys. Thank you for watching.